I love you. Tama na. Ay, no. Ay, nako. Where are we going now? Always nakakainis naman. Ang sarap ng kamote. Sabi ko, naiinggit ako sa skin mo. Sabi niya, nasa lahi namin. Tip ko lang sa inyo, pag gusto niyo mapalapit sa biyanan yung babae, i-praise niyo. Seryoso, totoo. Hi! Hi, everyone! Hindi masarap. Ay, no. Ay, nako. Where are we going now? Nakakait naman. Always nakakainis naman. I love you, Inaya. I love you, my tuk. Ano ba yan? What? Ano ba yan? Ano ba yan? I love you. Tama na. I love you. Utang mo. I love you. Tama na. Easy niya. Nasa farm na. Yung nakikita nyong may cover, garlic yan. May tanim na garlic. Iso na chua. Balik! Ipo! Kapait-paitan. Ay, Gucci pa ba? Nalaglag nga yung wallet niya, oh. To. Easy ni. 지갑이 뭐 어. 카드가 많아? Ay, nako. Daming card. Kala mo naman. May trabaho. So lamig, Adel. It's so lamig talaga. Yung mga walnuts, oh, naiwan na sa puno until now. Oh, lamig. Annyeonghaseyo. Ang sarap ng kamote. Yung gumawa ng side dishes. Ekchote. Shredded radish yung ginagawa namin side dish. 맞다. 니가 좋아하는 거 먹어봐. 매워요, 어머니? 만두? 안 맵다고. 고추. 고추? Masarap din. Homemade ang dumpling. Homemade to. Gawa ni Omani. 일부러. Gusto ko nagpupunta dito kasi may nag-aasikaso sa akin. Pag nasa bahay kami, ako lahat nag-aasikaso kay Alex, Ina, and Adrian. Ay pag nandito kami, si Omani nag-aasikaso sa akin. Sa aming lahat. Siyempre gusto ko din yung alagang nanay. Nagbabalat si Aboji ng
walnut. Ito yun. Utok yan. Kamo gusto. Nakalimutan ko na. Okay. Tama. Tama. Ganito. Ganyan. Ang hirap naman. Nagsisitay-sitay. Ha? 누군지 알아? 누가 할머니야? 고조 할머니. 고조사토. 여기 진주 진주 할머니. My favorite si Abuji. Ano ko daw to? Enlarge ko. Lola niya. And ito yung mom ni Abuji. Yan, mom. Yan. Gagamitin namin sa death anniversary. May from Philippines. So, wait. Ganda. Thailand yung nanalo, hindi nanalo yung Pilipinas. Tiramisu. Gawa ng sister-in. Tiramisu. Wow! 안녕히 계세요. 갈게요. 안녕히 계세요. 이준이. Uwi na kami to netizens. Share ko sa inyo ang pagmamahal ni Abuji and Omoni pagdating sa bahay. Siya lang kayo. Okay, say hi, my tuk. Wash na. We are already home. I-share ko sa inyo ang aming baong pagmamahal. Grabe. Ay, wait, na yung karne. na sa styro. Kailangan kong i-transfer. Nagbigay ng pork si Omoni. Ayan, no? Ay, imamarinate ko to. Oo, tama. Tapos, ulamin namin. Tapos, meron pa kaming eggs. Mga itlog ni Abuji. Eto. Ano? Sobrang sarap ng mga itlog ni Abuji. Ito yung mga galing sa manok. Yan. Meron din kaming mga prutas. Grabe. Ito, tangerines. Yan yun. Isang box to. Hinati lang namin. Kasi magbibigay na naman si Omoni ng isang box. Tapos, bubulok lang. Kasi sobrang dami. Hindi namin nakakain kaagad. Nagmo-molds. Meron kaming apple. Pears. Tuturuan ko kayo paano mag-preserve ng apple. May technique na tinuro sa akin ni Omoni. Okay. Tapos, meron din kaming fruit juice. Ito yun. Etong fruit juice na to, hindi lang fruits ang laman. Halo-halo to. Merong pumpkin, grapes, pear, apple, and onion. Binibenta ba to ng mga biyanan ko? No. For personal consumption namin to.
syempre, different kinds of side dishes. Share ko sa inyo to, netizens. Oy! Radish. Ano ang tawag nito? Ay, nakalimutan ko. Sprout beans. And ito ay perilla leaves. Oy, eto pa. Kakashare ko lang sa vlog ko, diba, na hindi talaga ako nanghihingi na ng garlic kay Omoni. Oh, tingnan nyo, binigyan niya ako, hindi mince this time, pero naka-peel na. Tsaka, ang mahal kaya ng garlic sa Mart. Imagine niyo yung ganito karami. Nakuha ko lang for free. What else? Ito pa. Nagbigay din si Omoni ng probiotic. Ano to? Daily probiotic capsule. Ito yun. Yan. For Alex to actually. Tapos, si Omoni nagbigay ng luto na sweet potato. Pero, meron pang hindi luto. Ayan. Ay! Medyo malalaki to. Kasi yung naiwan sa akin is maliliit. Sabi ko, ang hirap lutuin, Omoni. Sabi niya, sige, bigyan kita ng medyo malalaki. So, thank you, Lord. Tapos, alam nyo, meron din kaming 10 kilos of rice. If you could remember, last year, supposedly si Alex magpapa-laser ng freckles, moles, and melasma niya. Yun yung gift ko. Pero, kinancel ni Alex kasi conflict sa schedule niya sa opisina and sa dermatologist. So, hanggang sa hindi na natuloy. Ang parents-in-law ko today, sinabi na ipapa-laser nila si Alex para clear yung skin ni Alex. Alam nyo, sobrang ina-admire ko yung mga biyanan ko, the way na mag-care sila. Hindi sa salita it's more on actions. Nag-wash na yung mga kids Sabi ni Abuji, ayaw daw niya na mukhang matanda yung anak niya. Sabi ko, ang dami nga nagsasabi na mukhang bata si Alex Tapos si Omoni naman, dapat daw clear ang skin, lalo na nag-work sa magandang company si Alex. Yan. yung mga ganun ba? Tapos, sinasabihan nila si Alex na dapat gwapo ka palagi, ganyan. Sabi ko, dapat gwapo lang siya sa paningin ko. Paano kung may magkagustong iba? Ganyan, kasi mukhang binata. Comb your hair, may tugi. Comb your hair. Ano ba yan talaga? Ayan, nawala na naman sa isip ko yung kwento ko. Ano yung pinag-uusapan natin to, netizens? Tungkol kay Alex na ipapalaser ng parents niya yung face niya para maging clear. Okay, anyway, grabe yung pagmamahal ni Abuji and Omoni. Sabi ko kay Alex, nakakaingit ka. Kasi nakakasama mo yung parents mo dito sa Korea. Pero ako malayo ko lang nanay at tatay, ganun. Sabi ni Alex, may pagkakaiba ba yung treatment sa akin na magulang ko sa treatment nila sa'yo? Sabi ko, wala naman. Kaya lang kasi, sabi ko, syempre, iba pa rin kapag nakakasama ng madalas yung magulang talaga. Tapos sabi ni Alex, don't worry, pupunta naman ng parents mo dito this spring. Tapos, i-chika ko lang sa inyo ha.
Sabi ko kay Omoni, Omoni, sabi ko, kapag stress talaga ako, tapos hindi maayos yung tulog ko, nagkaka-breakout ako, ganyan. Tapos, sabi ko, naiinggit ako sa skin mo. Sabi ko sa kanya, Omoni, bakit wala kang wrinkles? Ganyan. Tapos, ang clear-clear ng skin mo. Sabi niya, nasa lahi namin yan. Alam nyo, tip ko lang sa inyo, pag gusto nyo mapalapit sa biyanan yung babae, bulahin nyo, i-praise nyo. Alam niyo yun. Kasi, ang mga biyanan nating babae, gusto na sinasabihan sila ng magandang bagay. Seryoso, totoo. Pero syempre, wag masyadong OA yung bola, yung hindi na makatotohanan. Kasi, mahalata naman nila na hindi na kayo nagsasabi ng totoo. Pero yung, pag praise ko kay Omonis, totoo naman talaga. Tapos sabi niya, nasa jeans na nga daw nila. Pero sabi niya, di mo lang kasi ako tinititigan, pero madami na akong wrinkles, sabi niya. Tapos, sabi ko, nagpa-botox ka na ba, Omoni? Sabi niya, oo, nagpa-botox ako 1 beses kasi niyaya ako ng mga kaibigan ko. Yun, 1 beses pa lang daw. Pero alam niyo, siguro totoo nga na may may wrinkles na din si Omoni. Imposibleng wala kasi na siya, 70 na siya. Sabi niya, pag umabot ka na talaga ng 60, pag nag-senior ka na, hindi mo na talaga maiiwasan na magkaroon ng wrinkles. Sabi niya, hanggang 50 yan, pwede mo pang itago. Pero once na nag-senior ka na, hindi na kaya ng kahit na anong pamahit sa mukha, unless gagamitan ng beauty technology, ha. Yun. So, anyway, nagpa-botox na din pala si Omoni 1 beses. Sabi niya, meron siyang gustong matanggal. Yung parang, yung niya dito, yung lines niya here. Yun daw yung hindi niya gusto. Tapos, may friend daw siya, nagpa-opera. Binanat yung skin dito sa chin. Yan. So, may improvement daw dun sa mukha ng friend niya. Kaya lang, takot daw siya magpa-opera. So, ayaw niyang itry yun. Anyway, na-share ko lang yung chikahan namin kanina. Actually, alam niyo, masaya si Abuzi and Omoni na dumalaw kami. Kita niyo naman si Omoni, hindi maganda ugaga maghanda ng pagkain sa amin. And kita ko talaga sa face ng mga biyanan ko na masaya sila na nakita nila kami. Kasi last na magkakasama kami nung graduation pa ni Ina. So, ilang weeks din kaming hindi nakabisita sa kanila. Ang dami naming pinagchikahan ni Omoni kanina. Hindi na ako nag-vlog kasi gusto ko lang ma-enjoy yung moment na magkakasama kami, nagkwekwentuhan kami off-cam. Yun. Kinamustin nila ang mga kids. Tapos si Aboji sabi niya sa mga bata, mag-visit kayong magkapatid, total bakasyon naman kayo. Mag-train na lang kayo. Yun. Tapos, bigyan ko kayo ng allowance. Pero sabi ko sa mga kids, huwag kayong bibisita sa lolo at lola nyo para makatanggap ng allowance. Sabi ko, bumisita kayo kasi gusto nyo silang makita and makasama. Next time na, sasabihan ko nga si Abuji na huwag niya nang sabihin yun. Na magbibigay siya ng allowance para bumisita yung mga bata. Kasi parang, ang magiging purpose niyan, lalo na si Izun, ako, after lang yan sa pera. Ayoko nang ganun. Gusto ko, genuine, yung pagbisita ng mga bata sa lolo at lola nila. Not because after sila sa matatanggap nila. And, wait, gusto ko lang din palang magpasalamat sa sister-in-law ko. Kasi, sabi niya sa akin, kapag stress ka, pwede kang mag-attend ng art class. Sabi niya, nag-recommend siya sa akin ng art cafe. Sabi niya, mura lang to. For 3 hours, 22,000 won lang daw. Mag-color ka, mag-draw ka, pamparelax and pampatanggal daw ng ng mga iniisip. Natuwa lang ako kasi
Sabi niya, baka na-stress ka sa mga kids kasi bakasyon sila. So, sabi niya, pag pumunta ka sa art cafe, huwag mo isasama si Ina and Ijun. Dapat ikaw lang para ma-enjoy mo yung time mo mag-isa. Oh, diba? Alam niyo, sobrang blessed talaga ako and nagpapasalamat ako sa pamilya na meron ako, sa pamilya na binigay ni Lord sa akin dito sa South Korea. Anyway, to netizens, yun lang. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, sa family ko, and syempre kay Lord. So, if you enjoyed watching this video and into my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Ay, si Ijun pala, nagpabili ng Nutcracker Sweets. Walnuts. Ito yun. 21 pieces, 8,000 won. Alam nyo, recommend ko din to na pampasalubong sa family nyo or sa mga friends nyo or kahit sa mga ka-office mates nyo. Bigyan nyo lang ng tigi isang peraso para matry nila yung popular na walnut cookie from Korea with Love Cologne.